Ito na ang tsansa ko para pigain si Portia para sa lahat ng nalalaman niya. Sinong demonyong gumawa sa inyo? Mananagot sila sa akin. Bakit parang galit sa akin si Amira? Sino ba may sabi na kaaway lang dapat pagbayarin? Lumabas din ang totoo, Amira, na hindi ka umaarte nung sinabing mahal mo pa rin si Alex. Durog na to. Payagan mo na akong magiganti sa kanila para kahit paano maramdaman ko na buo ulit ako. Pagkatapos nun, wala nang makakapigil sa akin sa paniningil ko sa mga kalaban ko. Amira, anong ginagawa mo rito? Maria Makiling, tulungan mo ko. Ako ang girlfriend ni Alex. At engaged na kami. Alam ko. Alam ko ang tungkol sa inyong dalawa. At alam kong tinutulungan kayo ni Lola para pagtakpan to. Nagkasinungaling kayo sa akin. Alam mo ang tungkol sa amin ni Alex? Ano itong ginagawa mo? Pinagloloko mo ba kami? Dahil gusto kong umamin kayo sa kasinungalingan niyo, pero hindi niyo magawa! Mga duwag! Akala mo ba, ate? Pinaglalaroan ko kayo. Kahit kailan, naisip mo ba ako? May pake ka ba sa akin? Noon pa man gusto mong agawin si Alex. Ate! Ano nga ba? May gusto ko kay Alex, kaya galit na galit ka sa akin? Mamigay ka, Amira! Eh bakit ko siya ibibigay sa'yo, ate? Inobyo ko to eh! Eh, kami una nagkakilala nito eh! Ang desperada mo naman! Oh! Amira! Rose! Tama na! Siguro masaya ka nung akala niyong namatay na ako. Diyan ka nagkakamali. Ni Conte, wala kang alam sa paghihirap namin. Mukha nga mahirap, ate. Sige, isipin mo kung ano gusto mong isipin. Husgahan mo ako hanggat sa gusto mo. Pero ito ang tatandaan mo, Amira. 6 na taon. Tandaan mo yung 6 na taon na nawala ka. Ang daming nangyari. Ang dami mong hindi alam. Mira, kung magalit ka sa akin. Huwag kay Rose. Ako nagsabi sa kanya huwag mo na sabihin yung tungkol sa amin. Kasi hindi namin alam kung paano sasabihin sa'yo. Amira, ayaw ka lang namin masaktan. Wow! Ang tataas naman ng mga tingin niyo sa sarili niyo. Akala niyo ba kaiinggitan ko kayo? Ang sa akin lang naman! Deserve ko malaman ng totoo! Deserve ko na hindi maramdaman na pinagkakaisahan niyo ako! Sana sinaksak na lang ako.
Sinaksak niyo na lang ako, ate! Sana pinatay mo na lang ako, Nek! Amira? Amira? Itinawag sa akin ni Rose yung nangyari. Ayokong pag-usapan la. Alam kong mali na itinago namin sa yung tungkol kay Rose at Alex. Pero ikaw lang naman nasa isip namin eh. Sana intindihin niyo din ako, La. Ilang taon na ako nagtiis na hindi kayo makasama para lang protektahan kayo. Tapos ito susukli niyo sa akin. Magsisinungaling? La! Sorry, apo ko. Sorry. Sensya na, La, ha? Masyado pa akong masakit. Hindi ko pa po kaya magpatawad. Ang pagkakamali mo lang, mahal ko. Nagtiwala ka sa maling tao. Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na patayin na ang anak natin. Ang bata-bata pa ni Cheryl. Kasalanan lahat ni Doc Franco. Pinaniwala niya kung gagaling anak natin sa all-in-one drops ng Dexertium niya. Pero sinungaling siya. Wala na si Cheryl. Wala na anak ko. Wala na ang anak ko. Kailangan magbayad ng gumawa nito sa anak ko. Victor, ipangako mo sa akin. Wala kang gagawin na pagsisisihan mo. Victor! Victor, kilala kita. Kilala kita ko sa mata mo. Para mo nang awa. Huwag.
Hindi ko kakayanin na wala ka sa akin. Victor, araw mo ng awa, mangako ka. Mangako ka, wala kang gagawin. Mahal. Nag-iisang anak natin si Cheryl. Hindi ko hayaan kang lang pagkamatay ng anak ko. Victor, Kailangan magbayad si Dr. Franco. Victor, huwag. Kailangan siya magbayad. Victor, huwag. Kung hindi dahil sa mga tera at galamay nila, buhay pa sana ngayon ang asawa at anak ko. Manloloko ka! Mamamatay tao! Tor, Mabuti man nakikilala mo pa ako, Franco. Pinaniwala ako ng tatay mo na gagaling anak ko sa all-in-one drops niyo. Pero wala na anak ko. Patay na anak ko, Franco! Pinatay siya ng produkto mo! Pinatay nila ang pamilya ko. Naiganti na kita, Victor. Idinamay ko na rin pati yung anak ng security guard na bumaril sa'yo. Lumabas na ng totoo, Amira. Na hindi ka umaarte nung sinabing mahal mo pa rin si Alex. Maria, durog na to. Payagan mo na akong magigante sa kanila para kahit pa paano maramdaman ko na buo ulit ako. Naiintindihan ka ni Maria Makiling. Gawin mo kung anong kailangan mong gawin, Amira. At nagsisimula pa lang ako. Ang mga anak ni Franco Terra, pati mga kaibigan nilang nakikinabang sa Nexcelsior, pagbabayan. Sigurado ka ba si Amira ang gumawa na ito sa'yo? Opo, Tito. Sige, magpapadala ako ng tao para kunin ang statement mo. Len, ano mo nang bahala sa pinsan mo, ha? Opo. Don't worry, Portia. Think positive. Your hair will grow back. For now, pwede ka muna mag-wig at yun yung maging fashion statement mo. Really, Maxine? Think positive? Kinidnap ako? At puntik akong mamatay at ang sasabihin mo sa akin, think positive? Alam mo, tama si Portia. Hindi ito yung panahon para mag-think positive. Isipin mo na ginawa sa akin ni Amira. Sinira niya kami ng dad. Love! tinuhog mo kaming mag-ama? Pinawi niya sa akin yung sasakyan ko, yung kondo ko, yung credit cards ko. Isa-isa niyo na tayo. Palagay niyo, sino kaya susunod? I don't wanna think about it. Chris, kailangan mo isipin yun. Dahil pagkatapos ni Amira sa amin ni Portia, sigurado ako, isa sa inyong tatlo susunod na biktima niya. Di naman importante kung sinong susunod eh. Tanggapin na lang natin na gumaganti na si Amira sa lahat na nagawa natin sa kanya noon. Di bale. Sigurado ko, hindi pa palampasin nito Franco yung ginawa ni Amira kay Portia. Siyempre, tulungan din siya ni Papa. Ano, Portia? Okay ka naman, di ba? Hindi. Oh, bagong gawa yan. Mainit pa. Alimin niyo na.
Kuya, okay lang ba kayo? Ate. Mukhang matindi yung sagutan niyo ni Ate Amira, ah. Ito na nga yung kinakatakot ko. Kaya hindi kami makaamin-amin eh. Ang sakit. Ang sakit marinig yung mga salitang yun galing sa mismong kapatid mo. Rose, baka gusto mong kausapin ng nanay Belen mo. Hindi na po. Huwag niyo na po siya magisingin. Magiging okay din po ako. Huwag kayo mag-alala. Maayos din yan. Mapapatawad din kayo ni Amira. Matatanggap din niya na kayong dalawa na. Basta, tandaan niyo ha. Nandito lang kami lagi sa likuran niyo. Nakasuporta sa inyong dalawa ha. Ako rin. Lagi rin akong nasa likod ninyo. Siyempre, para suportahan kayo ni Kuya Alex. Loka talaga. Ha? Aray, grabe ka naman. Hindi ka nakakatulong eh. Nakapatawa lang naman kayo eh. Hindi nakakatawa. Ano? Nakaposisyon na kayo? Yes, sir. Gusto kong lahat makita sa video ang mga kilos nyo, ha? Yes, sir. Sige. Kapag napuruhan si Amira, maigaganti ko na si Portia. At wala na rin mag-uungkat tungkol sa totoong nangyari kay Crisanto. Titigas na bang mukha, no? Wala kayong respeto sa burol ng tatay ko? Umalis na kayo! Umalis na kayo! Alis! The nerve of that girl. Parang damay tayo sa nangyari sa tatay niya. Dapat talaga hindi na tayo dumaan dun sa burol. Portia! O, akala ko ba nagugutom ka? Hindi na. Sige, magbibis lang kami. Ako rin, nagugutom na ako. Bakit, Dad? Tapatin mo nga ako, Portia. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Crisanto? Portia, tinatanong kita. Saan naman galing yun, Dad? Wala akong kinalaman doon. Kung gano'n, ipaliwanag mo to. Saan mo dinala ang nawawalang 3 million pesos mula sa family account natin? Sagot! I'm sorry. It was an accident. Gagawin ko ang lahat para makuha ang mutya. Diyan naman kayo magaling eh, mga tera, di ba? Sa pananakot, sa pangaagaw. May pera nga kayo, pero wala kayong galing. Dahil mga bobo kayo. Shut up! Ano, di ba? Pag wala ang mutya, babagsak kayo.
kasama ng kumpanya ninyong bulok dahil mga bobo kayo! Shut up! Sige na, umalis na kayo! Mga bobo kayo, umalis kayo! Sinabi nang tumigil ka! Ah! Oh my God, Portia, did you kill him? Oh my God! Oh my God, you kill him? Oh my God. Oh my God. Did you kill him? There was so much blood and I panicked. Pati si Maxine hindi niya alam kung anong gagawin and... Ano? Pati si Maxine kasama mo rito? Pero... Don't worry, Dad. I handled it. Mang Luis, may problema ako. Si Mang Crisanto, na-disgrasya ko. Hampas ko ng martilyo. Idalhin natin sa ospital. Mang Luis, napatay ko po yata siya. We need to make sure na walang matitirang ebidensya. Kailangan ko po yung tulong niyo. Please. Please. Make it look like an accident. Sunugin niyo po yung kubo. Ma'am Portia. 3 milyon. Kita na 3 milyon. Just clean up all my problems. $3 milyon. $3 million. Ma'am, taga rito kasi ako eh. Madali ako makilala, baka yung makita sa akin eh. Ito. Isuot mo to. May hood yan. Takpan mo yung mukha mo. Hindi ka nila makikilala. $3 million. I fixed everything, okay? Don't worry about... Lumayas ka sa harapan ko! Now! Kuya? Kuya, papasok lang. Sir. Sige po. Ayan na, pumasok na sila. Ano? Handa ka na bang makita si Amira? Ay, pa ba? PBI to, no? Atapang at tao. Totoo ba yan? Sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na ako mag-explain sa mga tao. Pati dyan kay Amira. Kahit pa nung buhay po si tatay, pakiramdam ko talaga iba ako sa kanila eh. Alam mo, Rose, lagi mong tatandaan na may mga taong naniniwala sa'yo. Nakakilala ng totoong ikaw. Buksan niyo yung video niyo! Sige, pasukin niyo na! Ano yun?
babae! Umalis na kayo dyan! Rose! 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 Tulong! Rose! Rose! Tulong! Tulong! Ano? Napuruhan ba? Yes, sir. Tulong! Nangyari? Ate! Diyos ko po! Ate! Nangyari? Ate, ano yan? Tulong! Ate, ano nangyari sa'yo? Rose! Ate! Sakit ako kunin kayo mo, tiya! Rose! Hindi! Dali na natin sa ospital yung kapatid mo! Rose! Ate, tayo mo sa ospital! Umanda ka sa reunion natin, anak. Lapit na tayo magkita. Dok, kumusta na pa yung ate ko? Natanggalan namin ang bala na tumama sa kanyang balikat. Nadapisan lang siya sa kanyang tagiliran. Critical pa rin ang kondisyon niya. Kang panghinaan ng loob ising, hindi siya papabayaan ng Diyos. Sige ho. Dok, pwede na ho ba namin siyang makita? Maya-maya, sasabihin sa inyo ng nurse kapag nailipat na siya sa recovery room. Dok, gawin niyo ho ang lahat para sa pasyente. Handa akong gumastos kahit na magkano. Yes ho. Hoy, anong ginagawa mo dito, ha? Alam kong ikaw ang nag-utos sa pamamagay sa bahay. Kayo lang ang may kakayanan at kademonyohan para ipagawa yun. Tapos nandito ka ngayon? Kapal na mukha mo, ah. Kamusta si Rose? Anong kalagayan niya? Bakit mo tinatanong? Anong pakialam mo? Ha? Muntik na siyang mamatay. Pero, okay na ba siya? Sino ka ba para magtanong? Dahil ako ang tunay niyang ama. Anak ko si Rose. At si Leyna ang nagsabi niyan sa akin. Girlfriend ko noon si Leyna. Pero nung sinabi niyang buntis siya at ako ang ama, natakot ako. Kahit hindi plinano, blessing yan, Franco. Nabuo ang bata dahil sa pagmamahalan.
Paano yung mga pangarap ko, Lena? Pwede tayo magtulungan, Franco. Di ba nakaplano na yung mga herbal na pag-aaralan at ibibenta natin? Lena, mataas ang ambisyon ko sa buhay. Alam mo yan. Kapag hindi ko naabot yung mga gusto kong mangyari, sa'yo at sa batang yan, ibubunton ko yung galit ko. Ibig sabihin ba tinatalikuran mo kami? Sorry. Sorry, Lena. Nalaman ko na lang na kinasal na siya. At inako daw ni Crisanto yung naging anak namin. Kaya pala nung tinatanong ko si Lena na tungkol sa panahong nag-aaral siya, palagi siyang malungkot. Meron pala siyang hindi masabi sa akin. Gusto kong makabawi kay Rose. Kaya kailangang mabuhay siya. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na kilalanin ang naging anak ko. Hindi ko alam kung bakit ito ginagawa, Doc Franco. Pero hindi mo kami mapapaniwala at ganun-ganun lang. Alam ko. Kaya dinala ko ang kaisa-isang prueba na meron ako. Kamusta ang pasyente? Stable na siya pero kailangan pa niya ma-confine ng ilang araw bago siya makauwi. Maraming salamat at hindi niyo pinabayaan ang anak ko, Doc. Mabuti naman po at hindi napuruhan yung tama niya. Siguro mga ilang araw na lang pwede na ho namin siyang ilabas dito sa ospital. Si Magnolia umuwi muna para asikasuhin yung bahay. Si Alex kumuha ng gamit para kay Rose. Kanina ko pa iniisip lang. Sa dami ng balang pinaulan sa bahay kanina. Paano kung may namatay sa inyo? Sana ako na lang yung nabarel. Handa naman ako eh. Mahal na mahal ko kayo. Sorry po. Tana. Huwag ka mag-sorry. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo.
kalimutan na natin yung mga nangyari, ha? Basta sama-sama tayong pamilya. Ikaw, ako, at si Rose. Kahit ano pang sabihin ni Franco. Magsabo na kayo. Ay, Oh, salamat po. Ingat, ha? ayan. Oh, habang iniinom niya yung tsaang yan, pumikit kayo. Tapos, magkunwari tayo nasa Oriente ulit tayo. Sige. Kung pwede nga lang po bumalik ng Oriente. At sa panahong simple lang ang buhay. Amira, naiintindihan ko na masakit yung nalaman mo si Rose at si Alex na naunawaan ko rin na mahirap tanggapin. Nasasisi niyo ba ako, Lolo Tirso? Sa dami-dami ng babae sa mundo. Talagang kapatid ko pang papalit ni Alex. Mira, sa maniwalat ka sa hindi nila sinasadya ang nangyari. Asan ang siga dito? May mga siga pa dito? Hoy! Ano problema mo? Hinahanap ko lang naman si Amira eh! Nanira ka pa! Wala akong pakialam, hinahanap ko si Amira eh! Ha? Pauwi ano? Itong kasama mo, papatulang ko to. O bakit patulan mo? Alex! Patulan mo! Pasensya na po, ako na pong bahala. Ayusin mo yung kasama mo, Opo, ha? Alex! Ayusin mo yan. Opo. Pasensya na Ako ang papatol sa'yo! Alex! Tama na, ano ba? Walang mangyayari kung magpapakalasing ka at maghanap ka ng away. Ano ka ba? 2 taon na. Sa tingin mo ba mababalik mo si Amira sa pagkakagawa mong yan? Ikaw, hindi mo ako naiintindihan. Wala nang kwenta yung buhay ko. Wala na si Amira eh. Sige! Yan! Gayahin mo yung tatay mo. Namatayan ng anak, pero buong pamilya niya muntik din mawala sa kanya kasi binaliwala niya lahat. Na wag mo ako ikukumpara sa tatay ko! Bakit hindi? Tingnan mo nga yung sarili mo, Alex. Sinasayang mo yung buhay mo. Ano ba? Nakapasok ka sa Police Academy tapos nagpa-kick out ka lang. Anong hinihintay mo ngayon, ha? Kamatayan? Sige, sabihin mo lang sa akin. Ako mismo ang magsasabi sa magulang mo dyan sa pamilya mo. Na ngayon pa lang magluksa na sila para sa'yo. Makasalanan ko eh. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasalanan ako namatay na siya. Hindi ko wala siya na protekta. Alam mo kung bakit? Kasi inutil ako eh. Bakit di na lang ako? Ba't di na lang ako yung namatay? Alex.
Alex. Pareho lang tayong nawalan. Pareho lang natin siyang binigo, Alex. Pero Alex, buhay tayo. Nasa sa atin kung paano natin nahanapin ang saysay natin sa buhay natin. Kung buhay si Amira, yun din yung kukustuhin niya. Rose, tignan mo nga. Niluto ko. Tama ko, okay na. Ano? Alex, sabi ko naman sa'yo, paglinisin mo na lang ako dito sa bahay niyo, kahit magkarpintero pa ako, huwag mo aasahan sa pagluluto. Akala ko naman kasi nagjo-joke ka lang. Uy, hindi ako seryoso ako doon. Ano yan? Gusto pa namang gawing espesyal yung birthday ni nanay. Eh, mga pagkain natin, kung di hilaw, sunog. Maaga pa naman, oh. Tara, bili na lang tayo. Buti pa ka. Tara. Tara. Ang dami ng masamang nangyari sa atin. Pero maswerte ako dahil yung babaeng kagaya mo. Yung babaeng kagaya mo na nandito sa buhay ko. Kahit paano yung mga mabibigat kong problema na papagaan mo. Cheesy nito. Naman, minsan lang naman ako maging cheesy. Bigyan mo na ako. Rose. Salamat ah. Hindi dahil sa'yo, baka wala na rin sa isa yung buhay ko. Salamat dahil naging kaibigan kita. Pero Rose, gusto ko sanang malaman kung
Tagal na rin nating kasing mag-best friend eh. Posible kaya kung maging higit pa tayo bilang magkaibigan. Nagbigay sila ng lakas sa isa't isa nung pinakamadilim na panahon sa buhay nila. Na ano? Tagal na rin nating kasing mag-best friend eh. Posible kaya kung maging higit pa tayo bilang magkaibigan. Tatanggapin mo kaya ako bilang boyfriend? Uy, sumugat ka naman. Diba dapat sumasagot lang kapag nililigawan? Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Akala ko lang naman pareho tayo nang nararamdaman. Mabuti pa. Muna na tayong pagkain. Tara. Mahal din naman kita eh. Ano? Sabi ko, mahal din kita, Alex. Totoo ba? Totoo? Love you. Me too. Isinalba ni Rose si Alex. Gayon din ang ginawa ni Alex kay Rose. Nauunawaan namin ang nararamdaman mo nung sila na. Pero Amira, 6 na taong kang nawala. Hindi mabubura ng pagbabalik mo ang pinagdaanan nilang pagsasama.
na ganun pala yung pinagdaanan nila. Mas naiintindihan ko na sila ngayon. Kamusta pakiramdam mo? Huwag ka mag-alala, gagaling din agad yan. Doc Franco, bakit kayo nandito? Maraming salamat at hindi niyo pinabayaan ang anak ko, Doc. Ano naman? Mabuti naman po at hindi napuruhan yung tama niya. Totoo po ba yung narinig ko? Yung sinabi niyo dun sa doktor na kayo ang tatay ko? Franco, ano itong sinabi sa akin ni Janet na hinahanap mo ako? Noong sinabi mong hindi mo paninindigan ng batang ito, kinalimutan ko nang may nakilala akong isang Franco Terra. Mabuti na lang at andito si Crisanto na handang magpakatatay kay Rose. Wag mo kong subukang kontakin. Ito ang ibaon mo sa utak. Hindi na kita kailangan. Hindi ka namin kailangan ng anak mo. Kahit para sa isang kusing, hindi kami lalapit sa'yo. Sulat yan ng nanay mo sa akin. Sinigurado Leyna na may pamilyang magmamahal sa'yo. At sinabi niya na wala akong dapat alalahanin dahil kahit kailan hindi ka nila pababayaan. Rose, anak, sana bigyan mo ko ng pagkakataon na makabawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko. Bakit ngayon pa? Dahil muntik nang mawala si Portia sa akin. At ngayon ikaw naman. Ayoko nang magkamali uli. Anak, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa akin ka na tumira. Sa mansyong ko. Karapatan mo naman yun eh. Rose, anak, isa kang Terra. Hindi mo pwedeng angkinin ang apo ko! Kami ang pamilya ni Rose! Gaya ng sinabi ko kay Rose. Gusto ko lang namang makabawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Rose, anak, bigyan mo ako ng pagkakataon.
Bakit hindi natin hayaang si Rose ang magdesisyon? Sira ulo ka ba? Ha? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa pamilya natin, di ba ikaw din nag-utos sa mga namaril sa bahay natin? Ha? Hindi mo makakuha ang ate ko. Amira, gusto kong maranasan magkaroon ng tatay na tanggap ako. Ate, anong sinasabi mo? Mahal ka ni tatay? Sinubukan niya lang, Amira. Pakiramdam ko ng dati, lagi may mali, parang may kulang. Lahat ng gawin ko may pahit. Tay, hindi niyo po ba napapansin? Parang sobrang close na kasi ni Alex tsaka ni Amira. Hindi kaya sila na? Nagsabi sa akin sina Alex at Amira nung nasa Maynila ka. Ano? Okay lang sa inyo? Eh, bakit ako nung may nanligaw sa akin, binugbog niyo, tapos pag si Amira magka-jowa, okay lang? Napaka-unfair naman nun. Iba ka, iba si Amira. Yun pala eh. Eh di namin nyo rin na talagang hindi patas yung tingin mo sa amin magkapatid. Amira, masama ba kung sasama ako sa kanya? Kung saan hindi ko kailangan patunayan yung sarili ko, pero tanggap ako. Isa akong Tera. Maaga pa lang, tanggapin na natin yun. Ano sinasabi mo, ate? Kasama ka kay Doc Franco? Oo. At hindi niyo ako mapipigilan. Narinig kayo sa labas. Ito kasing si Rose. Sasama na Rose sa bahay nila. Nila Franco, sa Matera. Yun ang nararapat dahil anak siya. Rose, totoo ba yun? Alex, buhay ko to. Alex, siguro naman sa dami ng naitulong namin sa pamilya mo, hindi mo tututulan kung anong gusto ni Rose. Ate, mag-isip ka muna. Sa tingin mo, paano nalaman agad ni Doc Franco na nandito ako sa ospital? Malamang siya yung nag-utos mamaril sa bahay. Oo. Ginaganti ko si Portia, pero hindi ko alam na madadamay ang isa ko pang anak. Dinukot si Portia, muntik na siyang mamatay. At kitang-kita niya kung sino ang mastermind nito. At bakit ba hindi ka nag-abala na itago man lang na ikaw ang nasa likod nito, ha, Amira? Hindi pa kayo nasanay kay Portia? Lagi naman nagsisinungaling yan eh. Si Portia pa ngayon ang sinungaling. Eh, totoo naman eh. Tama na! Tuwang-sawa na ako sa gulo. Ito, si nanay na nga mismo nagsabi. Isa akong Tera. Amira, hayaan niyo na ako. Sa kanila ako titira. Ate, muntik ka nang mamatay dahil dito sa Franco na to. Ang dapat sa kanya, kinakasuhan. Sa tingin mo ba, ihahabla ko ang kadukong ko, Amira? Hindi mangyayari yun.
Ate, nakalimutan mo na ba yung ginawa nila kay tatay? Ano na ba? Gusto mo ba yung si tatay? Oo, hindi mo siya kadugo. Pero kahit balik-baliktarin mong mundo, siya pa rin nagpalaki sa'yo. Kulang pa ba yun, ate? Yan ka na naman eh. Ayaw mo ba talaga akong maging masaya, ha? Mira, inagaw mo na sa akin si nanay dati. Ngayon, huwag mo naman ipagkait sa akin yung totoo kong tatay. Sa wakas, magkakaroon na rin ng pakinabang ang anak ko sa labas. Gusto yung pakiramdam mo? Rose, sigurado ka ba? Gusto mo tumira sa mansyon ni Doc Franco? Alex, alam mo naman yung pakiramdam, di ba? Yung wala ka nagagawang tama sa mata ng magulang mo. Alam naman ng lahat ah! Ikaw ang pumatay sa kapatid mo! Ikaw ang pumatay sa kapatid mo! Ngayon sa kapabayaan mo! Ikaw ang dahilan kaya namatay si Ineng! Alex! Alex! Tama mo! Alex! Alex! Tama na! Tama na! Itarap nyo na sa akin to! Kasi pagod na ako eh! Ulit-ulit na lang! 2 taon! Ano namang masama yung ugali ng pamilyang yun eh. Si Seb, si Portia. Nakita mo naman anong ginawa nila kay Amira, di ba? Hindi ka natatakot? Ano kung anong gawing pagtrato nila sa'yo? Susubukan ko. At saka, chance ako na to para makilala yung totoo kong tatay. Malalampasin ko pa ba yun? Mas mahal kita. Ayoko mapahama ka. Hindi ka tutuloy. Kung mahal mo ako, Alex, respetuhin mo yung desisyon ko. Tutuloy ka na pala talaga.
titira ka na dun sa bahay ni Doc Franco. Kaya ba titira ka dun dahil may mga hinanakit ka kay Crisanto? Nakita niyo naman po yung pinagdaanan ko, Lola. Pag magkaaway po kami ni Amira, ako lagi yung pinagagalitan. Si nanay lang naman nakakaintindi sa akin. Malas ko lang patay na siya. Ako! Ako, hindi mo ako kakampi! Kain mo ako! Ang bastos to eh! Si Amira lang naman po ang magaling sa mga mata niya. Apo ko, hindi mo lang alam kung gaano kakamahal ni Crisanto. Naikwento niya ba sa'yo at ng nanay mo kung paano sila nagkakilala? Naikwento niya ba sa'yo at ng nanay mo kung paano sila nagkakilala? Hindi binanggit sa akin ni Leyna nung una silang nagkita ni Crisanto. Buntis na pala siya sa anak ni Franco. Hindi binanggit sa akin ni Leyna nung una silang nagkita ni Crisanto. Buntis na pala siya sa anak ni Franco. Sayang hindi ko inabutan yung adobo. Wala na ho eh. Sige po. Miss, adobo to oh. Kunin mo na. Hindi ko pa nagagalaw to. Nakahiya naman. Hindi, okay lang. Kaya lang, isang order lang ito. May kasama ka ba? May kasama dapat ako kaya lang. Iniwan na ako eh. Nag-break kami. Uso yata talaga yan ngayon eh. Kung sino yung mga tunay na nagmamahal, yun ang iniiwan eh. Kaya welcome to the club. Sa mga malalamig ang Pasko at mga buong taon. Member ka nun? Aba, oo. Teka, paano ba to? Mag-iiyakan ba tayo? Ay, hindi ah. Ako, kinakain ko lang to para mawala yung sama ng loob eh. Upo ka na, kain tayo. Sige, di kakain na rin ako. Ako nga pala si Crisanto. Leyna. Ito. Salamat. Saan ba ang punta mo? Luluwasan na ako ng Makiling, kaya lang wala pa yung bus eh. Makiling? Ay, na makiling ka rin? Doon din ako pupunta eh. Eh, sabay na natin hintayin yung next trip. Sige na, kain ka na. Oh. Teka, sa akin ba talaga to? Ay, teka, saglit. Anong ginagawa mo? Pambayad. Oh, hindi. Libre ko to. Sige na, kainin mo na yan para makain ng baby yung gusto niyang kainin. Sige na. Salamat. Hindi ko maintindihan bakit nga ba adobo yung pinaglilihian ko dito sa panganay ko. Sana, wag naman siyang lumaking may toyo. Pambihira. Sinayang ng tatay ng batang yan ang pagkakataon na makitang lumaki siya. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa.
Marami kayong ganyan, hindi ba? Ah. Miss? Ah, hihilo ka ba? Miss? Hindi na. Ha? Miss, may tubig ba kayo? Miss? Sandali. Ito, uminom ka muna ng tubig. Pagod siguro ako sa biyahe. Sige na, kain ka na. Okay ka na? Kain na tayo. Minahal ka ni Crisanto na parang tunay na anak. Madali kong sabihin yan ngayon, Lola. Pero kitang-kita naman, iba yung trato niya sa akin, iba yung trato niya kay Amira. Lalo kapag may nagawa kaming mali. Naman nakakaintindi sa akin, malas ko lang patay na siya! Ako, hindi mo ako kakampi! Hindi mo ako! Bastos to eh! Dahil magkaiba kayo ng ugali magkapatid. Magulang si Crisanto, natural lang na gawin niya yung kailangan niyang gawin para itama ang mali. Maiintindihan mo yan kapag may sarili ka ng anak, Rose. Talagang hindi na kita mapipigilan na tumira sa bahay ng tunay mong ama. Para lagi mong maalala kung ang mga magulang na tunay na nagpalaki sa'yo. Huwag mo nabigayan, La. Baka kung saan lang yan itambak ni ate sa mansyon ng Tere. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Mula nung nagdesisyon ka na doon ka titira kay Doc Franco, pinakita mo na rin sa amin na wala kaming kwenta sa'yo. Eh di wag. Masaksak mo sa baga mo! Bigla lang si Rose. Kaya pumayag ng tumira sa mga Tera. Oo, tunay na ama niya si Dr. Franco pero hindi ganun kadali ang magpalit ng pamilya, Ising. Alam ko namang malaki na si Rose at kaya na magdesisyon kung saan niya gusto tumira. Pero yung masakit sa loob ko.
Pinagpali niya tayo ng ganun-ganun na lang. Dali niyo na sa kwarto ni Roshan. Lola, is she my new tita? Si Jewel. Anak namin ni Maxine. Ba't ganyan ka makatingin? Ayusin mo nga. Sampid ka lang. Hindi ko pinagsisiksikan ang sarili ko dito. Inimbitahan ako ng may-ari ng bahay. Kasasadsad pa lang ng talampakan mo dito. Binulabog mo na yung buong pamamahay namin. Dapat yata sa gate pa lang pinagtabuyan na kita eh. Noon pa naman sinasabi na ni ate na pakiramdam niya wala siyang puwang sa pamilya natin. Nakita ko naman yung effort ni nanay pati ni tatay na tratuhin kaming parehas. Pero mas mahirap nga lang kay tatay. Ngayon alam na natin kung bakit. Minahal naman siya ni Crisanto na parang tunay na anak ka. Crisanto, nilagyan ko na siya ng dinigdig na luya sa noo pero hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Rose. Hindi bale, malapit lang kumulo itong tiyak kung may tawa-tawa, makakatulong to. Dapat kasi ituloy yung antibiotic na nireseta ng doktor eh. Crisanto, wala na tayong pambili. Ikaw naman kasi. Kung nagsorry ka sa boss mo, bakit tinanggap ka pa ulit sa trabaho? Leyna, ako yung ginawa ng mali. Nahuli ko na nga eh. Kung ano-ano kinakanta sa sweldo ko. Gusto mo ako pa humingi ng dispensa? Paano naman ako mamalimos doon? Crisanto, walang-wala na Wala akong pake! Bakit ba kasi naging ganito ang buhay sa Maynila? Kada endo na lang, kailangan magkaroon ng bagong trabaho? At pag natapat ka basta parang batong boss, hindi ba ibibigay sa yung sahod mo ng buo? Ang bihirang buhay ko, nakakapagod na! Diyos ko, nanginginig na sa ginawang anak ko. Anak, konting tiis na lang, ha? Titignan ko muna si Amira dun sa loob ng kwarto. Saan ka pupunta? Crisanto! Anak? Okay lang ako, Nay. Kaya kong buhayin mag-isa mga anak ko. Kakayanin ko. Lina, bakit ka umiiyak? Ito yung gamot, oh.
Wala ko, iniwan mo na kami. Lina, hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Pasensya ka na, napagtaasan kita ng boses kanina. Sorry, hindi rin ako nakapagpaliwanag kung anong gagawin ko kanina. Nag-iisip kasi ako kung sino pwede ko malapitan. Pinuntahan ko yung mga nakasama ko sa construction. Sina B-Boy, Jerry, si Ato. Inisa-isa ko yung mga bahay nila hanggang sa mabuo ko yung pambili ng gamot ni Rose. Salamat ka sa ano to. Nay? Lina? Naisip ko lang, kung papayag kayo, na bumalik na lang tayo sa Makiling. Kasi naalala ko nung huli nating punta ron, masayang-masaya yung mga bata Malinis ang hangin doon. Mapabawasan ang pagiging masakitin ni Rose. Sigurado ka ba, Santo? Hindi magiging madali ang magiging pagbalik natin sa Makiling. Pero magtsatsaga lang tayo. May raraos din natin ang pamilya natin. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Sige na. Iayos mo yung gamot. Akin na si Rose. Rose, halika. Akin ka ng gamot, anak. Ang init-init niya. Ganyan lang. Para kay Rose, parang kulang pa rin. Ay, naku, Diyos ko po. Sana lang, kahit isa na siyang isang tunay na pera. Alam niya, pwede siyang pumalik dito sa atin. Tayo naman ang tunay na pamilya na, di ba? Tayo ang tunay na pamilya niya, di ba? Hayaan mo na siya, Mommy. Hindi naman siya tatagal dito eh. You like my new look? Gawa to ng bruha mong half-sister. Alam mo, swerte ka rin, ano? Yung iba, kumakayod buong buhay nila para makamit ang ganito kaginhawang buhay. Joel, anak. Pero ikaw, para kang nanalo ng loto. Sa isang iklap, boom! Instant yaman. Tingin mo ba habol ko ang kayamanan niyo? Kasalanan ko bang anak din ako ng tatay mo? Okay.
ano naman ang kasalanan ko na nagkaroon ako ng kapatid na hilaw na half-sister din ni Amira, ang #1 kontrabida ng pamilyang Tera. Sigurado ka ba na si Amira lang ang kalaban nyo? Sure ka? Gusto mo bang magbilangan tayo? Ingat ka kasi baka mamuti ang mga mata mo sa kalilista natin. Kung ano man yung kasalanan na alam mo sa akin, wala yan sa problema ko sa'yo. Ilusyonada! Oportunista! Sige! Subukan mo. Mapupugutan kita. Hindi na kayo nahiya sa akin. Ikaw, kanina pa kita tinititigan para tumahimik na yung bunganga mo. Ayaw mong tumigil. Umupo ka nga doon! Upo! Ako pa rin ang padre de pamilya sa bahay na to. Desisyon ko na patirahin si Rose dito. Ngayon kung may problema kayo, ako ang harapin nyo. I apologize, Dad. Ako na po yung magpapakumbaba. Pero sana, kung pwede lang, patunayan niya na deserving siya maging parte ng pamilyang to. Bawal yung mga feeling prinsesa dito. Dad, sasagutin mo. Last na. Talas ng dila eh. Hoy! Talaga nakakalimutan mo, no? Ipakikilala ko lang ulit ang sarili ko sa'yo. Agent Rose Lirio ng Philippine Bureau of Investigation. Hindi ako prinsesa. Palaban ako. Ano ba kayo? Bakit ganyan kayo kay Rose? Hindi ba kayo naglinis ng mga tenga nyo nung sinabi ko sa inyo na patitirahin ko siya rito? Ha? We heard you, Dad. Kaya mo siya pinatira dito kasi gusto mo siyang gamitin sa mga plano mo laban kay Amira. Who's Amira, Dad? Anak, it's not important, okay? Yaya, pakadala naman si Jewel sa kwarto niya, please. Muna natin. Muna. Kasi, Dad, kung masyado kaming welcoming, hindi ba't masyadong unnatural yun? Ikaw, ine-enjoy mo lang yung pagiging natural mo. Bawas-bawasan mo. Eh, paano kung umalis dito yan bigla? Eh, di ba, Dad? Siya naman nagsabi na palaban siya. Tingnan natin. Tsaka si Mommy nga eh. Sabi niya pupugutan niya ng ulo. Hindi ka na dapat magulat sa desisyon ng ate mo. May dugo siyang Tera. Kaya ganun na lang kadali kalimutan niya ang kanyang pamilya. Ganun na rin kadali kalimutan niya ang lahat ng kahiyupan na ginawa nila sa'yo. Hanggang ngayon, di pa din ako makapaniwala sa ginawa ni ate. Andyan na yan, Amira. Tanggapin mo na lang na bahagi na siya ng Tera. Tratuhin mo na rin siya parang kalaban. Hindi, Magnolia. Hindi ganon si ate.
Hindi porket may dugaw siyang pera, nasasali siya sa kademonyahan nila. Paano kung lasunin ni Doc Franco ang isip niya? Alam mo naman, tuso yun. Paano kung makumbinsi niya si Rose na gamitin ang pagiging PBI agent niya laban sa atin? Hindi nga ganun si ate. Yan sa akin naman pagpapaalala lang. Para lang sa kaligtasan mo din. Sige, Magnolia. Sabihin nating tama ka. Ibig sabihin ba ipipihit natin yung plano natin para sa bagong kaaway? Hindi pa tayo tapos sa Crazy Five. Sila ang unang dapat magbayad. Ano to mga to? Saan galing mga ito? Hindi ba talula to ng mga mutya? Isa lang ang ibig sabihin yan. Sang-ayon si Maria Makiling sa mga desisyon mo. Ma'am, excuse me po, may naghahanap po sa'yo. Pakausap mo muna kay Emily. May ginagawa pa ako eh. Ma'am, kailangan ka daw niyo makausap ngayon. Dating kapitbahay niyo daw sa Oriente. Papasukin mo. Di ka, pasok ka na. Mang Estong! Kamusta ka na? Upo po kayo. Napadalaw po kayo. Si Ate Beckham po, kamusta? Yun nga ang ipinunta ko sa'yo dito, Amira. Isang buwan nang nakalipas. Patay na si Ate Beckham mo. Ha? Mang Estong? Paano po nangyari yun? Simula nung nagtayo ng planta yung Nexcelsium doon sa Oriente. Umipat lang kami doon sa sumunod na barangay. Tapos, ang sabi-sabi doon, marami daw nagkakasakit eh. Dahil daw marumi yung tubig doon sa lugar namin. Dahil pala doon sa planta yun. Nareklamo na namin sa munisipyo pero wala naman nangyari. Amira, sa tingin ko, ang layo-layo na nang narating mo. Baka pwede mo naman kami tulungan. Ang importante lang naman doon, mapasara yung planta ng Nexcelsium. Kasi kung hindi, Amira, marami pang magkakasakit at mamamatay doon. Tulungan mo yung mga taga-Oriente. Tulungan mo kami, Amira. Sige, baka naman makatulong ka sa amin. Nexcelsium na naman. Ito pala yung maingay nung nasa baba pa tayo. Yes, ma'am. Kaya dahan-dahan lang ho kayo kasi baka makatapa kayo ng pako. Ginagawa ko kasi dito yung mga cabinet, ma'am eh. Bakit dito pa nila yung ginagawa? Good morning, Ma'am Portia. Welcome back po. It's good to be back. Ito, ma'am. For your reference, ho. Sige, Dwight. Please. Let's review the agenda bago pa dumating si Dad. Sige po. Possible closure? Ano to? Ang pagpapa
Magpapasara ng planta natin? Hindi ba't dapat yung agenda natin today is yung product line expansion? Ano to? Yes, ma'am. Kaya lang ho, pinadagdag po yan ni Doc Franco eh. Urgent daw po kasi. Nagrarally sila sa labas ng planta? Yes, ma'am. Marami na ho kasing nagkakasakit dun sa mga karatig na barangay malapit sa dating Oriente. Pinatest daw ho nila yung tubig. Nakontamina raw ho ng planta natin. Oh my God. Ma'am, okay ka lang ba? Gusto mo ng gamot? Tubig? Tubig, please. Pakuha naman. I'm fine. I'm fine. Maayos ko to. I just need to call my people. And I'm sure, mamamatay din tong isyong to. Sure naman yan, ma'am. Kaya lang ho, dumating ho yung reporter mula sa Pinoy News Chronicle. Gagawa daw ho ng expose laban sa planta eh. What? May reporter? Eh ma'am, gusto daw ho nilang makuha ang panig ng Nexcelsium. Baka daw ho available kayong i-interview today. Wala akong oras para sa mga reporter na naghahanap lang ng madadamay! Ma'am, may ebidensya na ho na ang Nexcelsium ang nakakontaminate sa tubig ng barangay. Kapag nilabas ho yung article na yan ng reporter na yun, maaari hong ipasara ng munisipyo ang planta. Magsasara lang yung planta over my dead body. I'm sure may kinalaman na naman yung amirang yan sa nangyayari ngayon. Pero hindi ako papayag na magtatagumpay yung pipitsuging tagabundok na yun! Amira ka! Sino yan? Ma'am! Yung taong yun! No! Ma'am, okay lang kayo, ma'am. Gusto mong malaman kung anong mangyayari sa'yo kapag may nasabi kang mali? Ha? Umamin ka nga! Ma'am, wala naman yun. Ma'am, kalma na po, ma'am. Ma'am! Portia! Portia, bakit? Ano nangyari? Dad, yung lalaking yan! Yung lalaking yan may hawak na baril! Papasok na ako, Dad! Hoy! Dad! Baril ka ba? Dad! Dad, please! Ilayo niyo siya sa akin! Papatayin niya na ako! Dad! Yung baril! Hawak na! Dad! Pigilan niyo siya! Pigilan niyo siya! Ayun na siya! Pamalapit na siya! Stop it! Ayoko mamatay! Stop it! He's holding! Portia! Ilayo niyo siya sa akin, Dad! 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 Get him Portia! away! Mom! Dad! I swear nakita ko. May hawak siyang baril. Babarilin niya ako eh. Nakita ko talaga hawak niya yung baril. Baka nagmamalikpat na ako. Pero I really thought that I saw him holding a gun. Sigurado ka na bang handa ka nang bumalik sa trabaho mo? Dapat yata mag-leave ka muna eh. Hindi biro-biro yung pinagdaanan mo, anak. I'm perfectly fine.
Hindi ko kailangan mag-leave. Mabigat ang problema ng planta natin. Kailangan ng mabilis na solusyon. Kaya mo? Oo, Dad. Kaya ko. I can do this. I'm sorry sa gulo, but I'll do better. Can we just please continue the meeting? Sige. I-set up mo ulit. Thank you, Dad. Aayusin pa na. Kamusta yung investigasyon mo tungkol dun sa planta ng Nexcelsior sa Oriente? Marami na akong nakausap ng mga residente doon, Amira. Marami na rin nagkakasakit dahil sa maling ways of disposal ng planta ng Nexcelsior. Kinokontamina nila yung tubig. Kawawa, lalo na yung mga bata. Kaya handang tumistigo ang mga residente. At kapag lumabas ang tungkol dito, katapusan na ng planta ng mga tera. Yan ang gusto ko marinig. Dahil sa dami ng mga naging biktima ng Crazy Five noon sa USAM, nakahanap ako agad ng taong gustong gumante. Tulad ko. Sa lahat ng iyon, yung mga feeling maganda. See? Ang taba mo kasi! Sabi ko bang gumalaw ka? Ha? Inimbita ako ni Zeb dito. Kaya please, pakawalan mo na ako. Akin lang si Seb, and I don't like sharing. Ano, Bianca, masyado ka kasi assuming eh. Girlfriend ba kita? Sabi ko sa'yo eh, assuming. Kapag sinabi ko na ayoko makita yung mukha mo, ayoko makita yung mukha mo! Halikan mo yung papa! Sabi ka na kasi! Ha? Alik! Halikan mo! Okay ka lang? Alam mo, buti nalagpasan mo yung pambubuli nila sa'yo noon. Sinubukan kong kalimutan yung ginawa sa akin ni Sam, Portia, at lahat ng kaibigan nila. Pero hanggang ngayon may trauma pa rin ako. Hindi ko makakalimutan ng panggagago nila sa akin. Lalong-lalo na si Portia. Tayo ang pinaglaruan nila noon. Kaya tayo ang magkakampi ngayon. Oras na para pagsisihan nila lahat. Kailan may malaking problema ang Nexcelsior, doon naman hindi maaasahan ng CEO ng kumpanya. Are you serious? Yun ang concern mo? Na hindi makapag-perform as head of the company yung anak mo? Hindi mo ba naiintindihan kung ano yung pinagdaanan niya? Muntik na siyang patayin ni Amira! Eh, siya rin naman ang iniisip ko ah. Kung hindi pa okay si Portia, edi magpa-therapy siya. Kung wala pa siya sa tamang hulog, eh baka mahila niya lang pababa yung kumpanya natin. Mapapahamak lang.
Wala ka talagang kaamang-amang sa anak mo, ha? Nakalimutan mo na kung paano magpakatatay sa sarili mong anak! Alam mo, wag na tayong maglokohan dito, Natalie. Eh, hindi naman talaga si Portia iniisip mo eh. Kaya ka nagkakaganyan ngayon dahil kay Rose, hindi ba? Exactly! Dahil lahat na lang ginawa ni Portia at ni Seb para sa'yo. Para sa'yo! Dahil gusto nilang maabot ang standards mo. Pero anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo? Basta-basta mo na lang papapasukin sa buhay natin yung anak mo sa labas? Eh, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kung bakit nakatira sa atin si Rose. Ano ngayon ang ginagawa mo? Dahil sa tingin ko, gumagawa ka lang ng dahilan para patirihin si Rose sa bahay natin. Dahil naaalala mo si Leila sa kanya. Leila na naman. Right? Aminin mo. Dahil hindi ka ready magpakasal, kaya nakipag-break ka sa kanya, right? Pero nung ako nabuntis, humarap ka sa altar nang walang kaabog-abog. Eh, gusto mo naman yun, di ba? Palibasa, alam mo marami kaming pera. Malaki ang mamanahin ko. Makakatulong kami sa ambisyon mo! So, ikaw pala yung reporter na gustong gumawa ng expose tungkol sa planta namin. FYI, inaayos na namin yung problema as we speak. Inaayos? Paano? Sino na naman yung bago niyong sinusulsulan? Wala ka nang pakialam sa mga business transactions ng Nexcelsior. Look, nandito ako para malaman ko kung anong side niyo. Bago ko ilabas sa publiko ang storya ko para naman maging fair. Diba? Fair? Wow! How thoughtful of you. Pero wag mo nga ako plastikin. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Bakit mo ginagawa yung expose? 'Cause, no offense, you don't exactly look like the nature-loving type. Ang kapal ang mukha mo, no? Bakit? Ano ba gusto mong palabasin? Na may ibang dahilan kung bakit ko ginagawa ang storya ko? Bakit? Mali ba ako? Ang galing! Tamang hinala ka na naman, Portia. Gustuhan mo yung Yusang reunion natin? Mira, anong reunion? Tayong tatlo. Anyway, may hinanda pa ako sa'yo. Here. Ano naman to? Cease and desist order. Hinanda ko na yan kasi alam kong dyan naman din mapupunta yung planta niyo. Napakaganda naman ng mga sandatang yan, Amira. May balak bang gamitin ng mga yan? Bakit hindi? Alam ko yung pinasok ko nung nagdesisyon akong tumira sa mga tera. Kaya huwag ka mag-alala, ha? Kung gusto mo, magpakasal na tayo. Sabi ko sa akin, naayos mo na yung problema natin sa reporter. 20 million. Kahit mag-resign ka bukas, pwede mo nang gawin. Sisiguraduhin ko na hindi matutuloy yung pagsasara ng planta. Tapos na kami mag-usap ng paborito mong impact na. May usapan tayo, di ba?